kababayan, hindi na talaga maitatanggi na parang masama na ang nangyayari kay Marcos Jr. Bumabagsak na ang kanyang katawan. At dahil hindi nila natanggal or hindi nila matatanggal ngayong taon through impeachment si VP Sara, Pokemon, dapat umupo na ang Vice President kung hindi kaya ni Ngiwi na pamunuan ng Pilipinas. At dahil ba sila ay may sigal, what the heck is that? Okay. May nakita akong kakaiba pero babalikan ko na lang sa inyo. Maybe pakita ko na sa inyo. Total, nandito sa harapan ko. Okay. Mag-open pa lang ako. Feeling ko talaga pinatatakbo ng AI itong Facebook na to eh. Kapag nag-vlog ako, yun ang nag-a-appear pag nag-open ako ng Facebook, mga kababayan, kung ano yung topic natin. Sige, ang pinag-uusapan natin. Anyway, he's the most popular politician right now. What can we do, no? Ano raw? Marcos receives EDCOM to report. Panoorin si Ngiwi as he attends the ceremonial turnover of the EDCOM final report in Malacanang, his latest public appearance since hospital confinement. Akala ko ba magpapahinga ng isang linggo? Dahil pagod na pagod at apakasipag. Saan ka nakakita? Pagod na pagod ka, apakasipag, na-hospital ka na, pero wala kang achievement. Hindi na achievement sa achievement. Pagod na pagod ka, nagkakasakit ka na, apakasipag mo, saan ang pinagawa mo? Saan napunta ang pera namin? Di ba puro nananakaw? Kaya nga sira-sira ang flood control eh. Kaya nga may mga ghost projects eh. So anong trabaho ang ginagawa mo? Hindi nararamdaman ng mga Pilipino, wala kaming nakikita. May nakita kaming tuloy sa Davao, hindi mo naman proyekto, inangkin mo pa. Oh my God! Anyway, bakit conflicting daw ito mga kababayan? Marcos earlier said he was diagnosed with diverticulitis, a digestive condition, noting that it is not life-threatening and that he has returned to work. So bakit conflicting ito, mahal na Reyna? Today, it says, first public appearance after confinement. So Chucky Castro is lying about the posts and the press con. First appearance. Anyway, ito po yung balita naman kay Ngiwi, mga kababayan. President Ferdinand Marcos Jr. appeared to have lost weight. Bumagsak na ang katawan, mga ating. Parang panahon ni Ngoy. History repeats itself. Mukhang ang gaba, dili jud magsaba, no? Parang nandyan lang ang gaba, no? Ang bad karma, di ba? I mean, yung sinishare ko sa inyo, thank you, Ate Susan. Di ba yung sinishare ko sa inyo, mga kababayan, na one time, I was eating at a fast food restaurant. I think it was Greenwich, mga kababayan. Na-miss ko ang pagkain ng mga fast food sa Pilipinas. Malapit na pala ang birthday ko! Hala, nalimutan ko na. Babatiin niyo ba ako? Ang lagay ay bati na ang mga ating. 4 days na lang, birthday ko na. Or my God. Oo, love month ako pinanganak, mga kababayan. 4 na araw na lang. Sige, magiging, ilang taon na ako noon? 15. Anyway, balik tayo kay Ngiwi. Saan natin napunta? Kinikwento ko about GABA, mga kababayan. Kasi naalala ko, when I was in college, kwento ko to di ba? Kumakain ako, I think, sa Greenwich. And then may katapat ang table ako na buntis naman yung kumakain mag-isa. So, ang laki ng tiyan niya. Hindi niya kasama yung husband. Wala nga talaga yata akong empathy ng kabataan ko, mga ate. Di ba? Biro mo yun, ang laki-laki ng tiyan niya. Parang feeling ko, 8 months na yun, 7 months, no? Pero nagki-crave siguro siya sa pizza or sa chicken. Masarap kasi yung food naman sa Greenwich, no? Hindi ako endorser ng Greenwich, mga kababayan. Pero one time yata nag-birthday ako sa Greenwich. Okay. So, kumakain ako and then may dumating na buntis, no? Pumila siya. Siya rin yung nag-serve ng pagkain niya dun sa table. Laki-laki ng tiyan niya. Natapunan siya nung iniinom niyang iced tea, mga kababayan. Tumilapon sa tiyan niya yung, di ba nakwento ko yan? Tapos, since kitang-kita ko, tumawa ako. Hindi ko napigil yung sarili kong matawa. My God, buntis yun.
Tsaka 'di ba, isipin mo hindi niya kasama yung husband, walang nag-a-assist kahit yung service crew. So siya lang mag-isang kumakain, gano'n pa sitwasyon, natapunan pa, hindi lang naman siya yung nalamigan, baka nalamigan din yung baby sa tiyan niya, tinawanan ko pa. Pagkatapos kong tumawa mga kababayan, the same thing happened to me, tumilapon din sa damit ko yung iniinom kong iced tea. Tiningnan lang ako ng masama nung buntis, tumilapon sa akin yung iced tea iniinom ko. Worse, pagkatapos kong kumain sa Greenwich, nanood ako ng sine, ang lamig-lamig ng aircon, di kaligkig ako. Buong oras ng panonood ng pelikula, basang-basa ako nung iced tea. Wala akong choice. Nakabili na ako ng ticket for a movie. Hindi ko malimutan yun mga kababayan. Kaya ako, iniiwasan ko na makarma, mabad karma mga ating. Right? Huwag kang gagawa ng hindi maganda. Baka bumalik. Digital ang karma ngayon and niwe, hindi lang isang taong pinahihirapan mo, buong Pilipinas. Hayop ka, binudol mo kami, ginanyan mo pa si PRRD. Mukhang malakas pa naman si Lord kay di ba, mukhang malakas pa naman si Tatay Digong kay Lord. Ano kaya pinagdadasal ni PRRD no para sa yung hayop ka? Maybe mabait pa si Tatay Digong pero hindi niya deserve yung ginawa mo. Hindi deserve ng mga Pilipino yung kainutilan mo, pambubudol mo at ang ginagawa niyong pagnanakaw sa pera ng mga Pilipino, hayop ka. So ano to, katulad ni Ngiwi, si Ngiwi kasi noon inutil, ay hindi, si Singoy-ngoy noon inutil, 'di ba? Kaya nga nagkaroon ng noy-noying word na ibig sabihin wala kang ginagawa. Walang pinagkaiba si Ngiwi kay Noy-noy. Ngiwi is noy-noying. At baka mamaya ang nangyari kay Ngoy-ngoy ay mangyari rin sa'yo. Namatay na lang mag-isa. Not sure nga lang mga kababayan kung talagang namatay yun mag-isa. Malay natin, hindi katawan niya yung kinremate ni Crazy. Di ba? Malay natin, buhay pa yun mga ating. Right? Kasi ba, bigla, nung nangyari kay Cabral, nahulog sa bangin, parang yung mga taong gumagawa or masasangkot sa matinding kalokohan, maybe they can get away with it through that, right? Magkukunwari na namatay na or what. Tapos yung pala buhay pa nagtatago lang para hindi masingil ng katarantaduhan nila. What if si Noy-Noy ay buhay pa mga kababayan? Kasi nakita na lang daw na tigok na na nasa tumba-tumba sa sarili niyang bahay. Wala daw yung nurse, wala din yung security guard ng bahay. Namatay siyang mag-isa. So we just took the story, hindi naman natin nakita yung burol niya, pinakremate agad ni Chrissy, malay natin kung ano yung abong nandun. Malay natin buhay yun, tapos nagparitoke lang. Right? Siyempre may confidentiality naman yung mga doctors, no? Lalo na yung mga surgeons, kung paano nila baguhin ang itsura ng kung sino man. Malay natin si Cabral, dumaan din sa ganyang eksena. Malay natin yung tatay nito, di ba? Kasi alam niyo na nasa Pilipinas ako mga kababayan, may mga driver ng taxi ako nakakausap na, huwag kang maniwala na patay na yung senior, buhay pa yung senior. May gumaganon. Yang nasa glass coffin na yan, yung nilibing sa libingan ng mga bayani, that's only a wax figure. Sabi, yung mga ganong conspiracy ba, no? Bigla mo may isip na pwede nga, no? Kasi kung mayayaman sila, mapipera sila, at kung ayaw nilang, di ba, habulin sila ng batas, magkukunwari na lang silang tigok. Malay natin si Ngiwi, nagda-diet lang, kaya pumayat. O baka naman sinisingil na ng bad karma. Pwede rin. Anong sabi din niya? Ngiwi Jr. appeared to have lost weight in a pre-recorded video message delivered during the PNP Day celebration. Recorded na lang, di na makapag-speech. Nasaan ka ngayon? Buhay ka pa ba? Si Chrissy nga Si Chrissy, di ba si Chris Aquino, nagbutot balat. Baka drama lang din ni Chris Aquino yun. Baka nagdayet-dayetan lang yung impactang yun no? Para hindi siya habulin ng mga Marcoses. Total, bumalik sa power ang Marcos, di nag-feeling kawawa. Ngayon mukhang okay naman na. Vibes nga sila ni Lisa Tanas, di ba? Hindi pa naman. Pwede naman palang hindi ako mautas kunyari. Okay lang na maging butot balat ako. Buhatin mo nga ako, Bimbi, tapos magpa-picture tayo. Diyos ko po, ito lang, si Crazy lang yung butot balat na grabe pa yung perlas, no, kapag ka nagpapa-picture. Okay, nagbutot balat ka, achievable naman yan. Kung mag-water therapy ka I think mga 2 months ka puro tubig, wala ka pagkain, talagang huhupyak ka naman ng bonggang-bongga. Try nga natin yan, mga kababayan. No? Kasi bumibilog yata ako ngayon Anyway, ano lang, si Sirecto yung umattend, noting that the chief executive had been on a kita mo?
Hindi lang water therapy, soup na lang. Soup-only diet over the past several days. Mag-soup na nga lang tayo mga ate at kuya, kaya rin ang sarap kumain ng tinapay ngayon, no? Tsaka kanin, ulam, oh, di ba? Oh, tsaka pad thai, pad thai. Looks like Recto told reporters when asked whether Marcos had indeed lost weight, kung kayong lahat ay kumain lang sabaw ng 3 o 4, 5 araw, ay talaga, ganun ba, Recto? Ganun ba? O sige, noted. Ah, papayat, humupyak naman. I don't know, maybe it's edited or kasi yung leeg ni Ngiwi parang mukha siyang turtle. Oh, umimpis yung leeg ni Ngiwi. Oh, kadali naman niyang i-edit. Lalo recorded video, baka paawa effect lang din, we don't know. Or kung masama na nga pakiramdam, karmalicious na yan. Gusto ko i-play yung yung video ni... hindi. Dito muna tayo sa reaction ng... Oh yeah, I think ito rin, TV Patrol din to Dali nga. Oh, puro ABS-CBN yan this one. Oh, kung ikaw ay masama na talaga ang itsura at masama na ang lagay, masama ang lagay ninyo. Dako ba yung lagay niya o maliit lang yung lagay niya? Kalagayan. Anyway, where were we? Talagang papayat ka, sabi ni Recto, di ba? Kung kayong lahat ay kumain lang ng sabaw ng 3 o 4 o 5 araw, ay huhupya ka lang bonggang-bongga. Pero hindi naniniwala dyan si Atty. Rowena Guanzon at kahit po si Ma'am Ana o si Prof. Ana Malindog. Sabi ni Bing Guanzon din pag nag-surgery si BBM sa diverticulitis niya, general anesthesia. Ay, mahirap ang GA, no, mga ate kuya. Kaya hindi ako pumapayag ng ganyan before Kasi nagbalak ako magpagawa ng bubelya ko. GA daw. Ayoko nga. Gusto ko gising ako. Kasi pag GA, parang nagkakaroon ka na ng memory gap. Kahit pa paano naman mga kababayan, iniingatan ko ang aking mental health. Kung yung GA makakabawas ng katalasan ng isip ko, hindi na. Huwag na lang ako magpabubelya, mga ating. Ayoko na lang. Inalis ko na nga yung bradini na nakasabit. Total mahal ang sabon. Tara nang mag-soup magsabaw na tayo. Hindi ko carry. Bibili na lang ba ako ng soup? Hindi ko carry. Sarap kumain ng kanin. Masarap kumain ng yung rice na yun, Ate Marinel, yung mahabang rice na kinakain natin. Chirp up. Kapag ka-GA ka, temporarily incapacitated, the Vice President must take over, sabi ni Guanzon. Sabi naman ni Prof. Ana, I strongly concur, or she strongly agrees. The 1987 Constitution is clear on this. Sundin ang saligang batas. Kung hindi mo na kaya pamuno ng Pilipinas, ipaubaya mo sa Vice President. Besides, mga ate at kuya, ang sabi po ay hindi daw sa bituka lang ang sakit ni Ngiwi, kundi sa puso. Di ba, arrhythmia nga? Meron maybe sa susunod na live na lang natin. May nag-message kasi sa akin hindi ko lang pero baka hindi makikita ang pangalan. I-edit ko pa no? Sandali. Gusto kong takpan yung pangalan nung nag-message sa akin. Pero yung essence ng message was, may dalawa siyang kamag-anak. You know who you are, ate? May dalawa siyang kamag-anak na dumanas na ng bypass operation sa puso. And yung mga yon ay ganun din yung problema. Parang arrhythmia rin. Na abnormal na yung tibok ng puso. Therefore, kailangan na ng battery. Lagyan ng battery para maging regular yung tibok. Although, humaba pa naman ang buhay, pero parang incapacitated na rin. And yung kanyang mga kamag-anak na yun ay lulong din. So, mukhang totoo yung sinasabi ni Dean Chase, mga kababayan. Alright? Na baka yan ay sa puso ang problema. Okay? Nasaan na yung video ni Mama Bing, hinahanap ko, mga kababayan. May live siya Or short video patungkol nga dyan. Hindi yan. Hanap. Nasaan daw si Ngiwi Jr.? Baka lumag-ansipag naman ni Mama Bing kasi mag-post.
Oo. Gusto ko marinig niyo yun eh. Baka sinave ko naman sa aking files. Give me 1 second mga kababayan. 1 second. Ayun. Okay. Madaling hanapin. Mabuti sinave ko. Okay, mga kababayan. Let's listen to Rowena Guanzon patungkol dito. Kasi si Ngiwi, magpakita ka. Yung updated, hindi yung parang late upload lang. Pakita ka kung itsura mo ngayon, kung hindi ka kung ikaw baga ay capable pa of moving or what. Umattend ka nga raw kanina. Akala ko ba na hospital ka? But present ka na naman kanina. Pero recorded ang video. Ano ba yon? Anyway, let's play. Nasaan si Bongbong? Nasaan si Bongbong? Parang masarap, Nasaan si BBM? parang masarap siyang gawing kanta, no? Dali, save ko lang sa akin. Nasaan si Bongbong? Nasaan si Bongbong? Parang ganong kanta. Baka siya ay nagpasumbong. Ay, kailangan gawan ko ng kanta yan. Dali, para hindi ko malimutan. Ipinasok sa sumbong. Nasaan si Bongbong? Papagawa natin ng kanta ite. Okay, noted. Let's continue listening to Rowena Guanzon, mga kababayan. Kita nyo siya sa amin. Live stream. Live. Alive, aware, and awake. Yeah. Kasi, pag yung diverticulitis na yan, diverticulitis, dumugo na yung large intestine niya, Yeah. kailangan na yan ng surgery. Pag nag-surgery si BBM, syempre general anesthesia yon. Aba, ayon sa ating batas, di ba? Temporarily incapacitated siya. And if he's temporarily incapacitated, the Vice President assumes office, hindi ba? Sa batas yan, pwede sa ba yun? aligang batas pa. Habang siya ay nasa operating table at unconscious siya, ay cabinet pa rin ang acting. Hindi naman pwedeng ganon. Kasi may constitution naman po tayo. Kung mamatay siya dyan sa operating table, pag unconscious siya dahil naka-under anesthesia siya, he is temporarily incapacitated and the Vice President must assume office. Bongbong. CVP. Ano yon? Sara. Never mind that. Now, babalikan natin yung sinabi ni Stokes Harry Roque. Kung ganyan na, kung incapacitated at hindi na niya kayang patakbuhin, 'di ba, ang gobyerno ng Pilipinas, meron siyang vice president na pwedeng maging acting officer. Ang tanong, papayagan ba ni Ngiwi yan? Na si VP Sara muna ang mag-a-assume ng office. Na si VP Sara muna ang nasa Malacanang. Na si VP Sara muna magpapatakbo ng mga cabinet meetings. Ang tanong, may mga cabinet meetings bagang talaga? Inaalaman lang ba ni Ngiwi kung kumusta na yung iba't ibang departamento? Pinapatawag ba niya yung mga secretaries niya? Or maybe wala nang meeting-meeting, mag-deliver na lang kayo? Right? Deliver ng hindi deliver ng performance, kundi baka mag-deliver kayo ng mali-maleta. Baka ganun, no? Anyway, let's listen again to Spokes Harry Roque, mga kababayan. Patungkol dun sa binanggit niya kanina, di ba, na parang ipauutas talaga si VP Sara, mga ate at kuya. Ipagugurgur. Okay? Let's listen. Mga flood scam at infrastructure scam, no? Pero ang totoong dahilan nila ay para nga ma-prevent ang pagiging presidente ni Sara Duterte. So talagang Pilipinas, kinakailangan, gumising na kayo, kinakailangan mag-people power, tanggalin si Marcos dahil habang nandiyan po si Marcos, hindi niya papayagan ang Duterte na mag-take over. In fact, at sabi sa akin na kaparehong informante ko, unlike Inday Sara, ang bilin ni Marcos Jr. ay kung may mangyari sa kanya, siguraduhin hindi magiging presidente si Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo. At hindi po pwedeng mangyari yan. Ibig sabihin, meron na siyang utos na gurgurin si Inday Sara kung may mangyari sa kanya at hindi niya matapos ang kanyang termino. Miski bawiin siya ng buhay ng Panginoon na walang gumagalaw sa kanya, ang bili ni
Marcos Jr., gurgurin si Inday Sara dahil hindi po pwede na maging presidente ang isang Duterte muli. So, wag na kayong managinip, mga dilawan at mga pulahan na sa eleksyon sa eleksyon mananalo kung sino ang gusto ng taong bayan. Ha? Ang mananalo talaga dyan Marcos at kung sino susuportahan ni Marcos. Kasi nga, maski siya'y bawiin ang buhay ngayon na wala namang gumagalaw sa kanya, ang bilin talaga niya, in place na po yan. Gurgurin si Inday Sara para hindi maging presidente. So sa tingin Ay, lumaki ang pananalunin buhay ng Marcos habang nandyan siya, ang Inday Sara Duterte sa 2028. Binabaluktot po itong sinasabi ko ng aking mga kalaban. Ha? Sinasabi nila, bumibitaw na rin po ako kay Inday Sara. Alam naman ni Inday Sara yan. Alam niya na magkakapatid na Duterte. Na talagang ang plano ng mga Marcos ay forever. Kaya nga po, itong impeachment, importanteng na-dismiss dahil ito po ay kabahagi ng kanilang script na kapag natanggal ngayon si Inday Sara, syempre, mas mababa ang likelihood na siya ay ma-elect kung meron bang eleksyon. At kung may matuloy na eleksyon na yan, hawak ni Marcos ang makina, hawak ni Marcos ang COMELEC, sigurado po yan. Talagang hindi nila igagalang ang mandato ng taong bayan. May mga totoo no, kailangang ma-impeach si VP Sara para hindi na siya makatakbo sa 2028. Plus ipakukulong pa siya kung matatanggal siya sa office. Although hindi siya pwedeng sampahan ng kaso ngayon dahil impeachable official si Vice President Inday, pero once natanggal siya sa position bilang VP through impeachment, pwede na siyang sampahan ng kaso at ipakulong ng mga Remulla. Siyempre, kaya nga binigay yata yung ombudsman position kay Remulla, di ba? Dahil nangako siya, ikaw pakukulong niya si Inday Sara Duterte. Grabe ka, demonyo. Kung may masamang mangyayari kay Ngiwi, may inutusan na para, or may binagbigay na ng utos para utasin si VP Sara. So, katulad niyan, baka mamaya, di ba? Matigok yan. Sumablay ang operation, maging vegetable state, or mautas, malaglag sa hagdanan, mabagbag eroplano, or kung ano man mangyari, ma-overdose. Pag may masamang nangyari kay Ngiwi, uutasin din si VP Sara. So, kaya siguro sinasabi ni VP Sara, sige, you can drag me to hell. Kung mapupunta ka sa impyerno, kakalad ka rin mo rin ako pa impyerno, pauutas mo ako, sige. Sa impyerno tayo, hanggang impyerno tayo maglalaban. Hindi takot ang Vice President, no? Ano kaya ang step ni VP Sara, mga kababayan? Kasi, for sure, alam din ni VP Inday, no? Na, aware siya. Kasi reliable yung source ni Spokes. Aware siya na ipagugurgur siya. Grabe. Ano kaya ang dapat gawin ng mga Pilipino para mapigil yan? Para mapigil ang kademonyuhan na plano na yan sa ating Vice President? Although Ngiwi is winning, although VP Sara is winning against the impeachment and Ngiwi is losing, di ba? Hindi siya papayag na mautas siya, pero hindi niya madadala hanggang impyerno si VP Sara. Meaning, gusto niya kung utas siya, utas din ang Vice President. So, kung hindi nila mapapa-impeach, baka ipagurgur nila yan. Lalo na kung may masamang mangyari kay Ngiwi, gurgur din si VP Sara. Sino ang uupo? Kung halimbawa si Ngiwi ay mangisay, plus ginurgur or magsaksid yung balak nilang utasin ang Vice President, sino ang mag-aagawan sa power? Is it Soto? Is it Tambaluslos? At payag ba tayo na sa dalawang yan tayo mamimili? Ano ang dapat nating gawin? Do you agree with Spokes Harry Roque na dapat mag-people power na? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video ng Kandabulo.